So good morning once again. I think this will be our last topic regarding parenting or responsible parenthood before our final examination. So we'll proceed. So the journey towards effective parenting or the parenting from the heart. So it is said that parenting is a gift of God. And I think all of us will agree with this, especially those who are married with children. I think parenting is a gift of God. It is also like gardening. The universe blossom in the face of a child. By bringing out the best in your child, you bring out the best in the universe. Remember the plantitos and the plantitas? Tayo yon. So because of the pandemic, and parenting is parang may analogy about gardening. Okay? Then another, parenting is trust. The biggest trust is being entrusted with life. The biggest responsibility is to live that trust throughout your life. And I think tayo may mga anak, tayo mga parents, you can attest to that. While you palaki sa iyong mga anak, di ba hinay-hinay, yung tiwala ng anak mo, nandoon talaga yon. Kaya nga, the trust, dapat alagaan mo yan hanggang sa paglaki niya. I still remember yung anak ko, mansan, nilalagay ko dyan sa mesa, nak, lukso ka nak. Then the tendency of the child, lulukso yan siya. Ano ay? Because of the trust of that father. Then minsan, uh, parang on the air ba, tinatapon-tapon natin, enjoy ang bata. But the trust is there. Okay? Na hindi yan iiyak kasi alam niya na sasaluin siya. Kaya nga, parenting is also trust. Another thing, parenting is a labor of love. The sleepless nights, the career sacrifices, the postponing of your so many activities, the price of parenting comes at a price. I think we would also agree with that. Lahat tayo nag-sacrifice in our work, then the sleepless nights, especially our bata pa, after panganak. So naranasan nating lahat yon, yung mga parents na dito. Then parenting is also enjoying, smiling together, singing songs, playing together with your child, and the most enjoyable moments of life. Remember, take time to play with your children. Ako nga matanda naman ako pero nagduduyan kami sa mga bata. Kung julin yung bata, nagdujulin ako. Yung sungka, yung dampa. Ginagawa ko yan. Ano ay? Sabi ko, as a father, this is my legacy na iiwan ko sa mga anak ko. Minsan kumakanta kami. Kasi that's one thing na nag-enjoy yung bata. Parang priceless yan ba? Na may iwan mo sa kanila. Okay? And there are times, kung may talent ka man, share mo sa mga anak mo. Kaya nga, ang problema dito, karamihan sa mga parents din, walang time sa mga anak. But tayo ha, please give time to your children. Kaya nga, parenting is also enjoying. Okay? Then our discussion today, so the overview, the meaning of parenting, the myth and facts related to parenting, then the different parenting styles, then effective parenting. So that will be our sharing this morning. So we move on. Practically, parenting is meeting the child's needs of age of 18 or something longer, sometimes longer, guiding the child towards the goal of becoming a competent adult. Di ba magdidibo yung anak natin until 18? Dapat pag 18, independent na yan. In the other countries, pag 18, independent na yan. That's why we have K to 12 now. And that K to 12, expected na ang bata may talent, may skills na pwede na makapagtrabaho. Pero hindi pa man stable yung ating program K to 12. But the other countries, pag 18 na, ang bata pwede na magtrabaho. Okay, meaning, we have to guide the child until 18.
Okay, until 18. Or kaya nga sometimes longer, depende sa ating mga Pinoy, hanggang 25, pero dapat 18. Dapat maging independent na yung bata. Okay? Then may mga mito or myth and realities of parenting. Ano kaya itong mga myth na ito? Una, all parenting skills are instinctive. So it's the instinct of the parents daw itong parenting na tinatawag parenting skills. You look at the animal, kung gaano nila, because of the instinct, they don't have the will, they don't have the intellect, but the instinct of that animal, yung nakita natin sa gilid, nandoon yun, alagang-alaga. Oh, you look at the chicken, yung manok, di ba, pag talagang, because of the instinct, pinoprotektahan yung mga sisiw niya, especially pag may mga predator na lumilipad. So same is true daw itong myth na ito with the parents, sa tao mismo. So tingnan natin the realities or facts. No one is born with all the preparation needed to be an effective parent. And I think that's true. Okay, kaya nga myth lang yon. Then, many parenting skills must be learned through gaining knowledge and experience. Ayan, natututo lang tayo. Ngayon, siguro yung walang mga anak nag-observe, kaya mga midwives, alam ninyo yon. But later, kung kayo na mismo nasa, na kayo na mismong gagawa, ayun. That's now the fact or the reality. Another myth, a mature adult can be a perfect parent. I don't know if you would agree with that. A mature adult can be a perfect parent. But that's a myth. Then the fact is, humans are not perfect. So no one can be perfect parent. And that's true. Then mature adults should strive to become competent parents, not perfect parents. I think wala sigurong mag-ano dyan. Walang kukontra. And surely, yun ang katotohanan. Kaya yun yung katotohanan. Okay, wala talagang perfectong parents. Ako, I'm not perfect, but I'm trying to be a model and to be perfect to my children. Pero talagang ang hirap. Ang hirap. Okay? Pero yung ginagawa nating to be perfect, I think that will be our legacy na iwan sa mga bata. Na yun mawala ka, ito yung hanap-hanapin nila na hindi malimutan buong buhay nila. Okay? So that's the fact. Third myth. Good parenting guarantees good children. I don't know if you would agree with that. Good parenting guarantees good children. Really? And I don't know. Maliliit pa man yung mga anak ko. But I'm very proud na because of my guidance on my parenting style, maybe makikita ko rin na meron ding kagandahan. But with this myth, parenting guarantees good children. But the fact is, look at this one. Influences outside the family, such as peers, adults, and other than parents, the media, affect children in healthy and unhealthy ways. That's the problem now. So, it does not follow pag sinasabi natin, good parenting guarantees good children. And why? We do not know what is happening to our children outside. Okay? To their kaibigan, to their barkada, mga biayon, and even the adult. We have a lot of examples here. One time, I went to Midsayap. Bago lang. With my siblings, may mga anak na rin sila. But, sabi ko nga, there are times na itong mga Cebuano, mali yung itinuturo ng mga bata. Then, tinatawanan nila. Akala nila tama. Kaya nga, sinapasabahin ko yung kapatid mo. Kasi Filipino are fun, especially the Cebuano. Tanungin agad yung bata, lalaki man yung pamangkin ko. Dong, unsay problema sa imong papa? Binastos agad. Tinuturuan, ganyan daw. Which is very, very bad as parent. Then tawanan sila. Saan galing yun? Sa adult. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na
it does not guarantee, yan, a good parenting does not guarantee good children, especially if there are influences outside. Take note on that. Take note on that. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, every time we'll go to Midsaya, to Libungan with your mga cousins there, sabi ko, dapat kayo yung maglilidha. Kung bastos sila, turuan sila. Kasi there are times, yung kabastusan, kung tamad sila, turuan sila. Yun yung mga kondisyon ko. May dalaga naman akong anak. May dalagita na rin, sabi ko. Kayo yung magga-guide sa mga pinsan mo. Kung gusto yung babalik doon, mag-socialize kayo sa mga pinsan nyo. Ano ay? Ang ganda ng turo sa inside the family, but when you go outside, grabbing bad influence. And that's the reality. And I think you can also compare. You look at this one. In the environment, alam ba, itong village na medyo social, at saka itong nasa squatters. Tingnan yung dalawa. I'm not saying na very bad yung nasa squatters. Okay? I'm not saying that one. But because of the influences of the outside, kahit na gaano mo ka galing ang parenting style mo, magka-problema talaga. Okay? And I think some, especially the parents here, you can attest to that. It does not really guarantee itong good parenting to good children. But for all of us, as parents, our intention is our children dapat magiging mabait. Kaya nga, we are very, very proud pang ating mga bata sumusunod sa ating style. Okay? Next myth. Parenting is always fun. Yes, I don't know if you agree with that, but the fact is, like any other job, parenting can be fun, it can be sad, exciting, boring, satisfying, and frustrating. Adults should have realistic expectation about parenting. So once again, this myth, parenting is fun. I think you would agree, but on the fact is, it's also sad. Bakit? I think kayo na makakasagot. There are times it's boring. Is it satisfying or frustrating? Tayo lang makakasagot niyan as parents. Then, sabi nga, the realistic expectation about parenting. Yes, ako personally, every time from work, then uwi sa bahay, nandoon yung mga bata. Wow, ang ganda. Pangpawala ng stress. Especially pag may maliit ka na bata. Yung hindi pa naka-experience wala pang mga asawa, learn from us. Iba yung feeling. Kaya mawala yung stress. Then, it's fun to be a parent. Yung parenting style. Kaya nagdepende talaga yun sa parents. Then, what about these different parenting styles? Number one, authoritarian. Take note this, authoritarian. Limits without freedom. Authoritarian, from the word in itself, authoritarian, alam na alam ninyo yan. Limits without freedom. These parents are extremely strict and are often cold. They communicate through the lectures, yelling, punishment, and one-sided discussions. Yan. Sumunod ka sa akin, ako ang tatay mo, ako ang nanay mo. Wala kang karapatang magsalita. That's authoritarian. Take note. Okay, then, anong resulta sa mga bata? Yan. Obedient ko, no? Then, distrustful ang mga bata sa ibang tao. No expression of freedom. Withdrawn ang bata, unhappy ang bata, hostile ang bata, then not high achievers. Ano ay? Kinokontrol mo. Dapat anak, ito yung kunin mo mag-midwife ka, mag-teacher ka, kasi yun yung trabaho ko. That's part, being authoritarian. Give freedom to the children. But you can guide, of course. Okay? Kaya nga pag nakita, ay, ang ganda pala itong midwife, ang ganda pala yung teacher, so ito yung susundin ko. Ayan, nasa bata na yun. Pero pag pinilit mo yun, sinisigawan mo yun, kinokontrol mo yun, being authoritarian, may problema talaga dyan. Kala mo obedient ang bata, pero pag magrebelde yan, sakit ng ulo mo. Okay? Take note on that.
Another, permissive naman. Freedom without limits. So this is the opposite of authoritarian, itong permissive. Okay? Freedom without limits. So hinayaan lang. On the other hand, extreme of the parenting spectrum is permissive parenting. As the name suggests, permissive parenting is more of an anything goes attitude. These parents do not attempt to exert any sort of control over the children. Ayun, ang problema. Hayaan lang, matutulingan sila. Parang wala kang paki. Hinayaan mo yung iyong anak. So, there is something wrong with this parenting style. The freedom is there. Then what about the outcome? Look at the outcome. Yes, aggressive ang bata. Learn self-reliant. Ano ay? Because hinayaan mo. Then, least self-reliant, then least self-controlled. Ano ay? Wala talaga kasi hindi mo man, hinayaan mo man lang. Then, least exploratory, then most unhappy if your style is permissive, hinayaan din. Look at the outcome, ha? Agresibo ang bata pero kulang yung self-reliant niya, self-control kulang. Kasi it's very aggressive nga. Kasi akala na tama itong ginagawa ko. I have all the freedom. Take note, ha, itong parents, especially yung magpe-parent pa lang, may mga bata na, and I don't know, dadaan lang ng Jollibee, iyak yan, magwawel pag hindi yan bibilhan. Hindi mo bilihan ng pagkain. So, as parent, ano gagawin mo? Papasok yung authoritarian, it can be. Pero ang saka hindi ako nagagalit. Nak, in-explain mo lang, wala kang pera. Nak, saka na nak ha, pag magsweldo ako, pupunta tayo dyan. Opo, pang. Pero yung iba, mag-wild agad yan. Kasi sobrang, kumbaga may terms na ginagamit. Minsan tinutuloy ang bata, akala tama ang bata. Yung iba tawag baby boss. Ibig sabihin, your baby is your boss. Sobra niyon yung freedom without limits. Lahat na gusto ng bata, sundin mo. And that's not also good. Aggressive ang bata, at the end, least ang kanyang self-reliant, least ang self-control. So, tandaan mo yan, ha? Dapat meron ding control ang parents. Pero anong dapat na style na dapat tularan is ito. Democratic. Ikaw, freedom within limits. Freedom within limits. Tingnan, parang nasa gitna, the middle ground. Yung dati, yung una, authoritarian. Okay? Without freedom naman. Ito naman, freedom without limits naman. So, itong democratic, ito yung dapat tularan na parenting style. Okay? It's a middle ground approach and is often considered the parenting ideal. Democratic parenting is based on warmth, love, guidance, and positive discipline. Ha, tayo lahat, as nanay, as tatay, sana dito tayo. Okay? Nasa gitna lang ang parents. Kung gusto ng bata, pero kita mo medyo hindi pwede, sabihan. Okay. Kung gusto rin ng bata, kung alam mo na pwede naman, pero kung ikaw may problema, sabihan mo rin sarili mo. Halimbawa, ang bata talagang very sincere yan. Mama, ama, ina, may group work kasi kami ngayon. Kung halimbawa, grade 6, high school na yung mga anak nyo. Punta kami sa bahay ni ganito ha. O, tingnan mo. Who are those friends? Who are those barkadas? The classmates? Kaya minsan, ang mga anak kilalanin, ang kilatisin natin yon ang kanilang mga classmates. Pag okay yun, wala namang problema. Pahintulutan, nak, uwi ka dito ha, mga 10 o'clock o 12 o'clock, dapat dito tayo sa bahay. 6 o'clock, huwag ka magpagabi. So, with freedom, then of course, may control din. So, yun yung democratic in the middle approach. Tandaan natin yan. Dapat nasa democratic style ang dapat tularan. Now, let's move on. Anong outcome ito? Ang ganda ang outcome sa democratic style. Happy ang bata. Okay? Mostly self-reliant. Nabubuhay siya kung hayaan mo na lang. Then, mostly self-controlled. Alam niya. Hindi niya basta-basta magalit, hindi niya basta-basta mag-demand. Alam niya. Okay, then,
content, so may contentment, friendly ang bata, generous ang bata, cooperative, then high achiever. Take note on that sa democratic. Look at the outcome of your child. Ang ganda. Okay, ang ganda. There are parents, I know some, my friends, when I was in the university, kahit na ngayon, there are parents na parang bang naawa, ayaw palabahin ang bata, hindi tinuruan ng bata, and that's a big no-no. Pag mawala ka, mamatay ka. Okay? I have a friend nga in the university, nung nagka-cancer siya, sige iyak pang bibisita kami. Ano ay, kawawa namang mga anak ko, wala nang maglaba, wala nang magluto sa but come to think of it, ang mga anak dalaga na, estudyante ko pa, hindi marunong maglaba kahit na panty lang. So there is something wrong with the parenting style. Hindi tinuturuan ang bata, so therefore bumabalik sa kanya. Namatay siya, nung namatay siya, nabuhay man ang bata, pero ang bata may problema. Yung isa nabuntisan, yung isa wala klaro. And why? Because of the result of parenting style. Yung sobrang freedom. Okay? Okay. Ito naman na, balance lang. Ang ganda ha, ito yung dapat tularan nating lahat. The democratic style of parenting. So, we move on. We have the A to Z of parenting. So, alphabetical ito according to research. Ang ganda din dito, but it would be good na to share it with you. Letter A. In parenting, look at this one. Letter A. Accept your child for a wonderful person he or she is. Accept your child. Okay? Alam mo kasi, psychology would tell us, and research would tell us, pag yung anak mo nasa sipanapupunan pa yan, then unang-una, haniwa ang wanted yon. Kung halimbawa ayaw mo pang mabuntis, the rest of his or her life of that child, hindi mo tanggap. Then lalabas yun. Okay, sa isang bata. But here, in parenting style, pwede nating baguhin naman yung situation na yon. Kaya nga, acceptance. Okay? Kung sino man yung batang yan, paglabas niya, whatever the itsura, whatever sa pagmumukha niya, pag-ugali niya, kanino man siya, kung may mana-mana man, but you have to accept that child for a wonderful person he or she is. Yun yung tandaan niya, tanggapin ang bata. Okay, tanggapin. Then letter B. Be a good role model in all you say or do. Ayan. Be a good model in all you say or do. Okay, pag nag-promise ka sa anak mo, okay, dapat susundin mo. Okay? Kaya nga, promises are made to be broken. But please do not break the promise if you promise your child. Kung sabi na, pag sweldo ko, punta tayo Jollibee. Pag hindi mo yan gawin, anong sabihin sa anak mo? Sinungaling si ina, sinungaling si ama. Take note on that. Okay. Nak, huwag kang magsigarilyo nak ha. Nak, huwag kang magchismis tapos ikaw chismusa. Ikaw ang daming bisyo. Take note on that. Tapos sabi yung iba na, although in Islam it's allowed, but it's not mandatory, it's not obligatory na mag-asawa ng 4. Tapos yung tatay, huwag na muna kayo mag-asawa. Tapos siya 4 ang asawa. Okay? Tapos hindi pala kaya. Ang anak niya, susundin yan because you are not a good role model. But if you are the model, okay lang, 4 asawa mo, wala namang problema. Kaya mo, masaya kayo. That's one good thing. Pero, if you're not a good model, may mga bisyo ka, you don't have any right to tell your children, huwag kang magbisyo. Okay? Kung anong sinasabi, anong ginagawa, dapat nasusunod yun. Kasi yun, dapat model ka. Letter C. Communicate respectfully and listen attentively to your child. Ayan. There are times na minsan tayong parents, manatili yung pagka-parents natin, kung kinakausap tayo ng mga bata, especially ng mga bata makukulit man, ama, bakit ganito man? Ina, bakit ganito? Sige lang, bakit yan? Then minsan di natin nirespeto, minsan naiinis tayo, tumahimik ka. Okay, sige, tanong. There is something wrong with you.
as parent. But dito naman, communicate respectfully and listen attentively to your children. I'm not a perfect father. There are times na minsan hindi ako nakinig sa anak ko. Pero ang anak ko, huwag ganun mo yun. Pang, iganyan yung pagmumukha. Pang, pakinggan mo man ako, pang. Tingnan mo ako sa mga mata. Bakit mo ako? Matawa na lang ako. At least ako nang yung tinuturuan sa anak ko. Sige na, ano palang problema na? Kasi ganito pang, ganito, ganyan pang. Ayan, di ba? Di ba? Makinig ka. Attentively. Communicate respectfully din. Okay? Next. Okay. Discipline fairly, firmly, and with love. Discipline na, importante yan. In the Philippines, wala naman tayong batas na unlike in the other countries, pag iyak yung bata, pinapalo mo yung bata, patay ka sa otoridad. Dito naman sa atin, I'm not saying na paluin yung anak nyo for the discipline, no. Sabi nga, no, when I was trained in the seminary, sabi, not by blow, but by loving kindness. Kaya ako minsan, mapalo ko man itong mga anak ko, pag hindi na makayanan, back then, right after that, I have to explain. Alam mo, pinalo, bakit pinalo ka ni papa mo? Alam nyo, hindi man namamalo si papa, pero napuno na. Kaya nga ngayon, yung dalaga ko, yung dalagita ko, may maliit pa ko na mga lalaki, hinahina yan, sabi ko, huwag pagalitin si papa kasi makatikim talaga. Kasi that's part of discipline. It's part of the discipline. Kasi pag hayaan mo lang yan, magka-problema din yan. Ikaw din, masakit sa ulo mo pag hindi mo rin sawayin yung mga bata mo pag mali. Okay? Sabi nga, balance lang. Discipline and love. Kung nasaktan man, kaya sa akin, mapalo. Usually, hindi yung kamay pinapalo ko. Belt. Pag napalo ko man, after that, tawagin ko yan. Alam mo bakit napalo kaya ni Papa? Okay, anong problema? Alam niya, pa-display, pa-explain, salitain ko sila. Then, iyak na yan. Kasi pang ganito, ganyan. Then, ako din, pag nakinig ako, usapin ko din sila din. To the point, mag-iyakan kami sa anak ko. Sorry na. Kung mali ako, nagsusorry ako. Then, sila din, pag mali, nagsusorry. I'll cite you one instance. Simba kami. Then, every time magsimba, kulitan, harutan, itong dalawa kong anak. Dalaga, tsaka yung dalagita ko. Sabi ko, ilang Sunday na, then, ayaw makinig, sabi ko. Nung napuno na ako, pagdating sa bahay, pinalhod ko sa altar. Okay? Kuha ng rosary. Magdasal kayo. All the decade, dinasal nila. Tapos malakas. With matching palo yan. Hindi kayo makinig sa akin. Then pagkatapos ng rosary, pinadasal ko sila ng Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusin ninyo yan. Kaya ayusin yan. Hindi ganyan pag-pronounce. Kasi mga anak ko, as Notre Dame yan, alam yung prayer din ng the Al-Fatiha. Pero pinagdasal. Is it a punishment? Sabi ko, balance. Okay? Para ma-realize na may mali sila. Then after that, kinausap ko. Dinisiplina ko kayo dahil mahal ko kayo. Ha? Take note on that. Then, nagkamali man ako, nagsorry din ako sa mga anak ko. Kasi minsan, masubra man din tayo, may mali man din tayo bilang parents. Okay? Then E, encourage good eating habits. Ayan. May mga iba na mga parents, sige lang junk foods. Dapat pakainin vegetables. Pakainin yung 'di ba sa grow, 3 G yata 'yon sa anong kinakain sa mga bata. So pakainin kung ano yung dapat. Yan ang habits na kain tayo dito, ganyan anong oras, kasi parang masanay siya. And of course, ang kinakain is magagandang pagkain, hindi yung mga pagkain na hindi pwede. Kaya nga, junk food, junk na nga kinakain, mas lalo ang sakit dyan. Kaya marami ngayong mga bata kidney failure. Ano ay, bata pa lang, sige, kain kaya nga, junk food. Okay? Then F, find ways to get and stay fit together. Ayan. Sabi nga ng anak ko, Papang, mag-jogging tayo pagkatapos ng pandemic. Sige na, wala problema kasi lumalaki ng tiyan ko. Then sabi ko, itong laro, ang ganda. Time to play, tas laro ka with your children. Okay? As parents.
Kasi yun nga, sabi ko, that will be our legacy na iwan natin sa mga anak natin. Okay? Kaya nga, one time, nag-share yung asawa ko. Yung Julen, ang anak ko, nag-Julen din ako. Alam mo yung Julen? Sabi ng asawa ko, mapalad ang mga anak natin bro kasi hindi ko naranasan sa tatay ko. Kasi tatay ko sundalo. Sabi ko, intindihin mo yun, kasundalo man yun. Okay? So yan, may legacy na iniiwan. Okay? Find ways to get and stay fit together. G. Give chores that build responsibility. Ito ngayon. Turuan talagang bata magtrabaho. Grade 1 nga, ay yung kinder na anak ko hanggang ngayon, dalaga na yun, nakaschedule yan. Ikaw tagahugas ngayon, yung iba tamad ba, may tamad-tamad. Pag magtamad ka, kaubo ka talaga. Sabi ko, huwag kakain pag ayaw, hindi marunong maghugas. So ngayon, alam na nila. Trabaho na. Kasi tinuruan mo. Okay? Paghayaan mo yan, nagka-problema. O, magwalis. Ito, dito ka banda. So, that's a chores, house chores. O, sa labas, sinong naka-assign doon. Ayun, tandaan niyo yun, ha? Kasi, kailangan yun. That's part of parenting. Once again, letters give chores that build responsibility. Pag hindi ginagawa yan, dapat may kapalit din yan. Minsan reward, punishment, but sa punishment, wag lang sobra-sobra ha. Para yung mga bata, alam niya yung responsibilidad niya. Then, letter H, hug your child to build self-worth. Yan, di ba? Ang gandang bata pag hinahag. Sabi ko nga sa anak ko, dalaga na, labang kita masyado na yung bata ka pa, palagi hinahag. Sana na kahit na may asawa ka na, dalaga ka na ngayon, love-love pa rin tayo ni Papang. Kaya minsan, dalaga, iba man talagang dalaga. So, ngayon, siguro mamimiss na, Papang, mag-embrace na lang yan siya sa akin. Ano ay, namimiss na yun when she was still a child. Kasi yan, kailangan yung hug your child to build self-worth. Okay? I, instill respect for other people. Alam natin ito, this is self-explanatory. Kami ang mga Cebuano, wala mang po, wala mang opo, wala mang uho. Pero sa school, sabi ko na, pag kinakausap kayo, huwag kalimutan po ha, at saka opo. Opo, Papang. Kasi minsan, mapapahiya man tayo. But kami Cebuano, wala nga kaming po. Kahit na kayo na Maguindanao, wala man tayong po, opo. But parang standard naman yan sa Filipino, so may po, may opo. Pero pag sa atin lang, tayo na magsalita ng sarili, wala man tayong po. Pero we have our own way na magsalita in respect to other people. Not necessarily mag-upo o uho tayo. Okay. Pero pag sabi nga, parang naging standard sa yung Filipino, may po opo. So, wag din kalimutan. Kasi ano ay, pag wala kasi ganyan mga bata, what will be the feedback of your friend? Lah, bastos mo yung mga anak ni Jokars. Ganun kaagad. Di ba? They will judge. Kasi wala respeto. But sa atin, in parenting, ulitin ko, letter I, instill respect for other people. But not only the way they speak, but also the way yung, huwag kalimutan yung mano po ha. Mano po. Okay, huwag kalimutan yun. Okay. Then, letter J, join. Kung may activities mga bata, may mga PTA man yan, PTCA, depende anong pangalan, nuktan man sa NDO, another school activities to assess child's progress. Minsan, kumustahin mo, kumustang anak ko? Okay man yan, teachers. Kaya nga, dapat, yung pag nag-aral na yan, kita mo yung drawing dyan, yung diagram, the student, the parent, and the teacher. Dapat mag-connect talaga yan so that you will know the progress of your child. Okay? Siguro pasalamat na lang tayo. Di ba? Happy tayo pag mga anak natin may honor. Kasi nasa atin yun. Okay? Pag wala namang honor, huwag mo pilitin mag-honor. Okay? Ako siguro pasalamat kung mga anak ko, so far sila nag-aaral, nandyan sa honor, then very proud ako. Pero nasabihan ko, nak, wala yan sa honor, nak. Kaya ang mahalaga, maging professional ka, mag-graduate ka. Okay? Pag honor, plus factor na lang yun. Pero please ha, huwag pilitin ang bata ha. Kasi we have the so-called multiple intelligences. Kung hindi sa bright academically, baka bright siya doon sa mag-drawing, bright siya doon sa sport, bright siya dito magluto.
Kaya nga, itong kuan ngayon, yung tinatawag nating K-12, huwag ipilit ang bata. Dito ka talaga nakakay, para yan sa'yo, mag-attorney ka sa ano. Pag hindi bright ang anak mo dyan, huwag mong pilitin. Okay? Kaya nga yun, the assessment, kailangan din yun, parents, teacher, as well as the child. Letter K, keep your promise make do not make them. Okay, sabi nga natin kanina, promises are made to keep and not promises are made to be broken. Tandaan natin yan. Kung anong gipromise nyo sa anak nyo, ito pa rin yan. And do not break that promise. Okay? Bilhan kita ng pantalon na ha, pag sweldo ko anak, punta tayo sa ganito ha, magbanding tayo anak. Sundin yan. Kasi pag hindi mo sinusunod, anong reaksyon ng bata? Sinungaling to mga parents ko. Nak, pag mag-honor ka, punta ako sa ano. Pag hindi ka pumunta, sinungaling. Malungkot yan ang bata. Okay? So, once again, keep your promise and do not make them. L. Laugh together, enjoy each other's company. And I think that's one thing. Okay? Kaya nga sabi, minsan lang sila maging bata. Kaya nga, kung nag-enjoy yung bata, kung sa Cebuano pa ayaw barawa, hayaan mo, then you laugh with them. Okay? Next, letter M. Make family rules and enforce them consistently. Kailangan din yon. After class, especially lumalaki yung bata, uwi ka ganitong oras, may rules ka. Tapos dito, mag-pray tayo, ganitong gawin natin, mga activities natin, nakasulat talaga yan. Okay, may rules yan. Kasi ganun yung kagandahan. Sabi nga natin kanina, freedom with limits. Hindi yung freedom without limits. Free sila, pero kung may rules yan, kasi ang rules, ito yung gumagamay, nagbibigay din ng limit. Pag lumabag sila, they know the consequence. Then never, letter N, never use physical force on your child. Yan yung sabi ko. Sabi ko, as tatay, hindi ko sinasabi, nakapalo talaga ko sa anak ko, mga anak ko. Kasi sa atin nga, parang as Pinoy, wala sa ating kultura na, pero hanggat maaari, wag. Hanggat maaari, wag. Kausapin. Pero sa akin nga, sabi ko, talagang napalo kong anak ko din after kinakausap ko. Pero hanggat maaari, wag. Okay? Pero wag ding itolerate pag may mali ha. Okay? But not necessarily na paluin mo. Pero nasanay tayo dito, ruler. Sa school pa lang noon, grabe. Grabing palo yan pag nagkasala ka. Pero ngayon, bawal na yan sa school ha, yung palo-palo na yan. Okay. Letter O. Offer your help whatever it's needed. Whenever it's needed. Their assignment, tulungan mo ako dito mang, tulungan mo pang, maglaro ako, hindi ko man ito alam, tulungan mo. You have to offer your help to your children kung kailangan. Unlike today, sabi ko nga sa parents, sa may social media akong nag-post ako na, mga parents, wag na kayong maghirap kasi ang module ngayon, sa DepEd ha, ang module may sagot na sa likod. Sabi nga, honesty na lang daw. Dapat, paano honesty dyan? May sagot naman. Okay? So, bakit ka pa maghirap? Pero ang punto dito ha, kung pwedeng hayaan mong anak mo na matuto, gawin mo. Pag kailangan na yung tulong, doon ka papasok. Pero I observe itong mga parents in the university, sa ibang school, na sila man gustong parang gusto nang mag-aral, gusto ma-perfect ang anak. Okay? Nagagalit pag magkamali. There is something wrong. Kasi pag nagkamali, doon man natututo ang bata. Hindi ba yung puro perfect ang buhay? Okay? Kung kailangan ang tulong mo, doon ka napapasok. Huwag yung ikaw magpresenta. Kaya nga anak ko, Pang, gawan mo ako magawa ka muna nak, saka ko na i-check. Okay? Kasi pag ako yung gagawa, hindi mo na yan gawa. Paano ka matuto? Gawa yung mga anak ko. Tama ito pa ngayon. Kasi matuto ka. Okay? Huwag yung ikaw sasagot sa mga assignment. Kasi kalukuhan yun. It's not help.
tinutolerate mong bata na hindi matuto at magiging tamad. Then P, praise your child for the achievements as well as for efforts. Kung naka-honor yan, halimbawa magaling mag-drawing, anak ko, yung aking kindergarten, wow, kagaling ng kuya ko, kagaling mag-drawing, i-appreciate mo, i-praise mo talaga yan, purihin mo talaga sila, para mabuhos yung moral. Grabe pala, ang tuwang-tuwa ni si Papa at si Mama, kasi ganito, magaling ako. Okay? Pag sinasabihan mo yan, kagaya yung kilala ko, ang bata nag-drawing, pangit masyadong drawing, tata, hindi ka marunong bubo, kaya ganyan wala na. Saan yung praise or child's achievement? Wala. Ang bata, may problema. Okay? Minsan, magiging manhid yan, hindi magdo-drawing. Okay? Kung na-honor ang bata, happy tayo. Kung hindi ma-honor, you also praise your child. Next time na, kaya yan. Pag hindi, next time na, kaya yan. Kaya yung iba, since elementary hanggang high school, wala. Pero nag-college na achiever, nagiging dean's lister. Ano doon na sila na-develop. Okay? Q, quickly stop your child from harmful activities. Ayan. Sa bata pa lang, alam mo nakakasakit, wag. Kaya yung ginawa mo, yan, diba? Saksakan, punta doon sa washing machine. Kaya nga, minsan sa balita, palagi natin makikita China nahulog sa ilang floors, mga bata naiipit. Sabi ko, ano yung mga parents? Tanga. Hinahayaan mga bata nila. Halos lahat, mga balita China, mga bata. Ibig sabihin, hayaan lang nila mga harmful activities. That's a problem. Okay? R, read together, often and make reading fun. Ayan, turuan magbasa. Habang bata pa sila. Kaya ako minsan, problema yan as teacher, pag ikaw nang magturo sa anak mo, minsan ayaw makinig ang bata kasi mas bright pa sa'yo. Okay? Sinusunod talaga yung teacher. Kaya minsan kita ko mali. Ang bantay, punta ng teacher up sa Indio, mga estudyante, alam ko ang sagot yan, hindi mali yung si Papang, wag ganun pang. Kasi ang anak minsan, hindi nakikinig. Kasi parang mas sobra pa bright sa kanila mga parents. Okay? Sige. S, show patience and remember, nobody is perfect. Ayan. Tandaan yan. Nobody is perfect. Pasensya talaga. Okay? Especially to our children. Okay? Huwag kang asal perfecto. Asal talagang magaling. So, hindi tayo perfecto lahat. So, pasensya lang. Okay? Kamali man sila, nagkamali ka man, pasensya. Then, teach health and safety rules. Ayan, alam natin yan. Protocol ngayon, hugas kamay ha, kaya nga every time mag-uwi ako sa bahay, salubungin ako, Pang, alcohol ka muna, Pang. Huwag ka munang magpa-bless. Huwag ka magpamano, alcohol muna, Pang. So, alam nila yon. Okay? At hindi lang, sa school, tinuturuan man din sila, pero sa bahay, follow up lang natin. Okay? Use every opportunity to show your love. Ayan. Once again, use every opportunity to show your love. Just say, I love you, I accept you, with no string attached. Nak, I love you, nak. Kaya nga, ako personally, mga anak ko, every time na ini-embrace ka, nak, I love you. Then in response, kasi when I was still a child, in our family, hindi man yan. Pamilya ko, wala yan. Parang it's awkward to say I love you to your parents. Pero ngayon, sinasanay kong anak, I love you, nak. I love you, mamang. So, yan. Binabago yung cycle. Kasi hindi ko man naranasan yun. So, that's one good thing. Okay? Pag mawala ka, ayan. Hanap-hanapin ng anak mo. Si Papang ko, love kami masyado, palaging sinasabi. Pero there are parents na hindi naman showing yung ibang parents. Pero as much as possible, gawin natin yun. Okay? Kasi yan yung, sabi nga, ang ating legacy na iwan sa ating mga anak. Then letter V. Value your child's thoughts and opinion. Once again, letter V. Value your child's thoughts and opinion. Kung may sinasabi yan,
Uy, kagaling ng anak ko. Saan may nakuha, anak? Uy, ang lalim-lalim. Saan may nabasa? So, disturb the opinion. Okay? Then, accept and value each person. Then, W. Wait until you cool down before disciplining your child. Kung galit na galit ka, alam mo ang bata nagkamali. Then, in case galit na galit ka, calm down ka muna. Dapat alamin mo. Kasi on the moment na galit ka, tapos yon, baka mapagbuntungan mo yung anak mo, kawawa yung anak. So take note on that. Okay, sabi, cool down muna. Hintayin mo muna bago mo sabihan, bago mo disiplinahin. Then X, Xerox and save records of a child's achievement. Yan, pag nag-aral na yan, dapat tinatago with honors, with high honors, tinatago yan. Paglaki yan nila, parang makikita na yan nila, ay, tinatago. Kaya nga ako yung lahat na certificate ng mga anak ko, sabi ko sa asawa ko, itago yan. Kahit nasa sulok-sulok, nakatago yan. Kasi, paglaki yan nila, pag maging professional, maano yan nila, ma-appreciate nila. Okay? Ay, with high honor pala akong grade 6, ako isang semester, isang grading, ganito. So, masaya yan sila at natutuwa yan sila. Then why? You can make difference in your child's life. So, parent with pride. Okay. You can make difference in your child's life. Then, so parent with pride. 100% proud parent or parents. Kasi, nasa atin nga, pagdisiplina yung parenting style natin bilang mga tatay, bilang mga nanay. Then, Z. Zoom over the ABC again and again. Ayan. The ABC of parenting, itong sinasabi ko. Anyway, nandyan man ito. Kita man yan, naka-download man yan, nasa YouTube man yan, just review the ABC in parenting style. Okay? Sana nakakatulong ito. Sa wala pang mga anak, wala pang hindi pa nag-aasawa, just review on this. It's very, very important bilang mga tatay at saka nanay. Then, what are some solutions to the following situations? Okay, may ano dito, yung tinatawag nating mga guide question, mga situationer. Okay, your child or son is throwing a ball in the living room and knocks over the lamp. Then another one, your daughter or son leaves dirty clothes in the floor instead of putting them in the bucket where they are supposed to go. Then, your child refuses to do homework and keeps on watching television. Then, your son takes her brother's money from his piggy bank and spend it. So, ngayon, ito yung dapat sasagutin nyo. 2, 4. Tag 5 points ang situationer na yon. So, yun yung isubmit ninyo sa one whole. Kung ano yung dapat gawin ninyo with that situation. Anong mga solusyon gagawin with that situation. Yung wala pang mga anak, I think in your mind, pwede naman sagutin yan. Yung may mga anak na, kung nangyari man yan sa atin, anong ginawa mong solusyon sa mga sitwasyong yan? Okay, so I hope you learned something. So hopefully, malapit na tayo magtapos. Mag-final exam tayo. I think December 19. That will be our last day and that will be our final examination. So, thank you once again. I hope you learned something. So, this is your professor, Brother Joe R. Alferez. God bless you all. Mabuhay kayong lahat.